Napabuntong hininga na lang si Susie nang makauwi siya sa bahay ng kanyang tiyahin na pansamantala nilang tinutuluyan ng kanyang nobyong si Cesar. Pagod na pagod ang kanyang katawan dahil nagdo-double job siya dahil kailangan niyang gastusan si Cesar dahil sasampa nito ng barko sa susunod na buwan. Napatingin siya sa lalaking pasipol-sipo na lumabas ng kwarto. "Nandiyan ka na pala. Kumain ka na?" "Hindi pa. Kayo ba?" "Oo, kumain na kami ni Tita Karen." "Anong pagkain? Nagugutom ako eh." "Nako, naubos na. Bumili lang kasi ng lutong ulam si Tita Karen eh." Huminga ng malalim si Susie bago tumayo at tahimik na maglakad papunta sa kusina para tingnan kung anong makakain niya roon. Pero ultimong bahaw ay wala siyang naabutan. "Naubos na." "Okay lang, magsisaing na lang ako." "Hindi kasi namin alam na uuwi ka ng maaga eh. Kaya hindi kita naipagtabi." "Okay lang, Cesar. Sige na, tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na." Naramdaman ni Susie sa likod niya si Cesar. Niyakap siya nito at hinalikan ng kanyang leeg. "Pasensya na. Konting tiis na lang, Susie. Makakasampa na ako ng barko. At kapag nangyari yon, hindi mo na kailangang magtrabaho dahil ako naman ang bubuhay sa'yo." Napangiti na lang si Susie. Kahit napagod, ay nagawa pa rin mapagaan ni Cesar ang kanyang pakiramdam. Hinawakan niyang kami ni Cesar na nakapulupot sa kanyang bewang. "Ayos lang. Hanggang kaya ko pa, tutulong kita na maabot ang pangarap mo." Simula nung bumukod silang dalaw ni Cesar, ay naranasan nila ang tunay na hirap ng buhay. Hindi sang-ayon ang kanilang mga pamilya sa kanilang relasyon pero mahal nilang isa't isa. Kaya naman pinili nilang talikuran ang kanilang pamilya at namuhay ng magkasama. Mabuti na lang at mabait ang kanyang Tita Karen at pinatuloy muna sila nito sa bahay nito. "Kamusta naman ang trabaho, Susana?" Huminto muna sa pagkain si Susie para harapin ang kanyang tiyahin nang bigla na lang itong magtanong. "Okay naman po, tita. Medyo naninibago pa po yung katawan ko pero kakayanin ko naman po." Sinabi ko na kasing sumama ka sa akin sa bar. Malaki ang kita roon. Yung pinagpapaguran mo ng ilang linggo, kikitain mo roon ng isang gabi lang. Nasamid si Susie dahil sa sinabi ng kanyang tiyahin. Hindi naman kasi lingid sa kanilang kalaman na sa bar ito nagtatrabaho, dancer, at kung minsay... Umiling si Susie at nag-init ang pisngi na tumingin sa kanyang Tita Karen. Ayos po ang trabaho ko ngayon, tita. Sapat naman po yung kinikita ko para sa panggastos po namin araw-araw ni Cesar. Salamat na lang po." "Tama po si Susie. Hindi ko rin po kasi ako payag. Hindi naman po sa pag-aano, tita. Konting panahon na lang naman po ang hinihintay naming dalaw ni Susie. Makakasampa na po ako ng barko." Kayong bahala. Pero kung sakali man nakapusin kayo o kailangan nyo ng pera, magsabi lang kayo sa akin maliwanag. Saka nyo na lang akong bayaran kapag maganda ng trabaho mo sa barko, Cesar. Opo, tita. Makakabawi rin po kami sa inyo." Ikaw ba? Wala ka bang balak na sumideline muna habang wala ka pang trabaho? Para naman may extra income kayo. Sakto, naghahanap ng macho dancer yung club namin. "Tita." Tumawa ang babae na kaharap nila para iparating na nagbibiro lang ito sa sinabi. "Ikaw naman, masyado ka kong mambakol, Susana. Pero sa bagay, kahit ako ang girlfriend niyang si Cesar, babakuran ko yan. Sinimot lahat eh. Gwapo na, macho pa. San ka pa diba? 3-in-1 yan kasi bonus pang pagiging masipag. Kaya nga po maraming ang umaaligya dyan, tita. Sabihin ko naman sa kanya, sige lang. Basta wag lang siya magpapahuli sa akin dahil sisiguraduhin kong hindi na talaga siya makakaulit. Kaya hindi ko na po sinubukan, tita. Tsaka mahal na mahal ko tong pamangkin niyo Pagbaba ko po ng barko, pakakasalan ko ng puto." "Sus, buntisin mo na para pag uwi mo hindi lang ikaw may pasalubong." "Pwede na ba, Susie?" "Kamao ko, gusto mong mabuntis?" Nagtawanan na lang silang tatlo dahil sa naging sagot niya rito. Ayaw pa kasing mag-anak ni Susie hanggang hindi pa nagiging stable ang buhay nilang dalawa ni Cesar. Kaya ganito ang nagiging buhay nila. Kahit na tatlo lang sila, ay masaya pa rin sila at pakiramdam ni Susie ay naiintindihan nilang bawat isa. Ay, nakakapagod.
Bulong ni Susie habang naglalakad siya, papasok sa sunod niyang trabaho. Kaka-out niya lang sa spa na pinapasukan niya at kailangan niyang pumunta sa convenience store na isa niya pang trabaho. Gusto ko lang Ay, kalabaw! Napatalo na lang sa gulat si Susie nang may malakas na bumusina sa likod niya. Parang nagising ang inaantok niyang diwa sa narinig niyang yun. Umalingaw sa pandinig niya ang tawa ng isang lalaki kaya magkasalubong ang mga kilay na tiningnan niya ito. Anong problema mo, ha? Inis na tanong niya sa driver ng fire truck na nasa kanyang likod. Ngingisi-ngisi naman siya nitong tiningnan kaya mas lalo siyang nainis. Good morning! Hoy! Walang good sa morning kung isang tukmol na tulad mong bubungad sa umaga ko. Hoy Susana, bibig mo nga. Umagang-umagang ingay mo na. Saan bang punta mo? Sabay ka na sa akin. Ay wow, ginawang service ang truck ng bumbero. Baka masisante ka pa sa pinaggagawa mo dyan, baste. Tsk, dami pang ebas. Sakay na. Pinagtitingin na ng kagupuhan ko dito. Kapal talaga ng mukha mo. Naibulong na lang ni Susana bago nagmamadaling sumakay sa fire truck na minamaneho ng kanyang matalik na kaibigang si Baste. San ka ba? Diyan sa may convenience store sa kabilang kanto. Kaka-out ko lang sa spa. Nyanakit ang mga kamay ko kakamasahe ron sa matandang makunat na nga, manyakis pa. Oh, bakit? Minaan niya ka ba nun? Tara, sabihin mo sa akin kung sino. Tatadtarin ko yun. Parang tanga. Wala yun. Hindi uubra sa akin yun. Tinali ko yung mga kamay niya para hindi makalikot. Tsk, sinabi ko na kasing umalis ka na sa spa na yan. Tingnan mo, kaka-out mo lang tapos may trabaho ka na naman. Nagpapahinga ka pa ba ha? Kumaan ka naman ng almusal mo. Ni kape yata hindi ka na nakakapaghigop Tigas ng ulo mo. Ang OA mo talaga. Kaya ko naman. Kailangan ko mag-double job dahil nakikituloy lang kami ni Cesar kay Tita Karen. Kahit na papaano, kailangan namin mag-abot sa kanya. Saka malapit na kasing umalis si Cesar Isasampa na ng barko yun Nasaan ba yung boyfriend mo? Bakit hindi mo na magtrabaho para matulungan ka? Hindi yung ikaw lang nagpapakahirap sa inyong dalawa. Alam mo naman na kailangan magpakondisyon ni Cesar para hindi siya bumagsak sa training niya. Sinasabi ko sa'yo, Susana kapag ikaw niloko ng lalaking yan, pasensyahan tayo pero ilalayo kita sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Susie bago mapailing. Sanay na siya sa kanyang kaibigan na overprotective pagdating sa kanya. Ilang beses na kasi sila nag-away at nag-call off ni Cesar at parating si Baste ang napagsasabihan niya dahil parang kuya niya na ito. Oh, kumain ka. Napatingin si Susie sa lunchbox na pinatong ni Baste sa kanyang hita. Hoy, ano to? Luto mo? Lunch ko yan pero sa'yo na lang. Magkakain ka nga, namamayit ka na Baka tipid na tipid ka na sa sarili mo Naks naman, ang sweet naman ni Bombero. Teka, paano ka? Anong paano ako? Kumakain ako Maraming karindire ron sa headquarters namin. Kaya tsupi, bumaba ka na sa truck at tumatawag na yung senior head namin. Yan kasi, napakayabang mo kasi. Matatanggal ka tagal sa trabaho sa ginagawa mong yan. Baka fire truck niyo pang ginagamit mo kapag nambababae ka ha? Anak nang... Nagmamadaling bumaba si Susie nang akmang babatukan siya ni Baste. Ngumiti siya rito bago niya ito kawayan. Bye-bye, baby Baste! Ingat ka ha! Tsk. Inirapan nilang siya ng lalaki habang namumulang tenga dahil sa inis. Kaya natawa nilang lalo si Susie bago pumasok sa convenience store na pinagtatrabahuan niya. Hoy Susie, sino yung naghatid sa'yo? Yayamanin ha? Naka-fire truck pa? Boyfriend mo? Naku hindi, kaibigan ko lang yun. May side lang kaya ganon. Sus, kaibigan o kaibigan? Just lang. Pakilala mo naman ako sa kanya kung single pa yun ha? No. No to kabet tayo for today. Oo naman next time. O siya, alis na ako. Ikaw nang bahala rito, okay? Babush! Nakangiting kumaway si Susie sa katrabaho niya na pinalitan niya sa convenience store. Nang mawala nito sa kanyang paningin, ay nagsimula na siya sa kanyang trabaho. Hindi nakakaramdam ng pagod si Susie dahil sunod-sunod naging customer niya.
Ni hindi niya na namalayan ng oras at lunch break na pala, kaya kinaan niyang binigyan ng pagkain ni Basti sa kanya. Ayos din talaga tong lalaking yun ha. Ang sarap magluto. Bulong niya sa kanyang sarili nang matikman ang luto ni Basti. Maghapong nasa convenience store si Susie hanggang sa sumapit ng gabi at kinailangan niya ng umuwi. Andito na ako! Pagod na binagsak ni Susie ang kanyang katawan sa sofa nang makauwi siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Oh, Susana! Andyan ka na pala. Kumain ka na. Nagluto ako ng sinigang na baboy kanina. Napaay si Susie nang marinig niya ang kanyang tiyahin. Tita, nandito ka pa po pala? Wala po kayong pasok? Meron. Papasok pa lang ako. May inasikaso lang ako. Oo nga po pala tita. Inabot ni Susie ang kanyang bag para kuhanin ang kanyang wallet doon at kumuha ng ilang libo bago iabot yun sa babae na nasa kanyang harapan. Oh, ano yan? Pandagdag po pala sa tubig, kuryente at pati na rin po sa pang-grocery. Sus, malaki na bang kinikita mo? Hindi naman po pero nakabudget na po yan kaya kuhanin mo na po tita. Che, itabi mo na yan. Pandagdag niyo lang sa budget yung dalawa ni Cesar. Hanggat may lalaki, may datong ako. Kaya itabi mo na yan. Aalis na ako. Hindi na nakapagsalita si Susie nang talikuran siya ng tiyahin at lumabas na ng bahay. Napabuntong hininga na lang siya at napatingin sa hawak na pera. Nahihiya siya na hindi yung kinuha ni Tita Karen kaya naisip niyang mag-grocery na lang sa susunod na linggo. Pagod niya naglakad si Susie papasok sa kwarto nilang dalawa ni Cesar. Napansin niyang bukas ang duffel bag ng lalaki kaya lumapit siya para isara sana yun nang may masilip siya. Ano to? Inabot ni Susie ang isang envelope sa loob ng bag ni Cesar. Ang akala niya ay papeles ito ng lalaki pero ganun lang ang pagtataka niya nang makita niya na isang love letter ito. Pero ang mas kinagulat niya ay may kasama itong panty. Diyos ko po. Napahawak na lang sa kanyang bibig si Susie bago niya maramdaman na para bang naninikip ang kanyang dibdib dahil napagtanto niyang hindi sa kanyang panting yon at hindi niya rin sulat kamay ang nasa love letter. Susie, mahal, andito ka na raw sabi ni Tita Karen. Mabilis tinago ni Susie nang marinig niya ang boses ni Cesar. Pumasok ito sa kwarto nila na tanging tuwalya lang takip sa pang-ibabang bahagi ng katawan nito. Kumain ka na? Oo, nagluto si Tita Karen ng sinigang. Ang sarap nga eh. Ganun ba? Sige, kakain muna ako. Hindi na hinintay mo ni Susie na makapagsalita pa ulit ang kanyang nobyo at mabilis na siyang lumabas sa kanilang kwarto. Salo-salo ang dibdib ay nagtungo siya sa banyo at doon naupo. Gustong umiyak ni Susie. Gusto niyang sumigaw dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman pero kahit ni isa sa mga yon ay hindi niya nagawa. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya naman tindihan ang nararamdaman niya kaya naman nanatili siya sa loob ng banyo ng ilan pang mga minuto bago lumabas ng banyo para sana kumain pero nawala na siya ng gana at natulog na lang na may bigat ang kanyang dibdib. Oh, wala ka bang pasok? Napatingin si Susie sa kanyang Tita Karen. Nakauwi lang galing sa trabaho nito. Tita? Ano? Nagagahan na ba kayo ni Cesar? Umalis po siya. Pinuntahan niyo po yung kaibigan niya. Malapit na kasi siyang sumampa sa barko. Kaya nililibot ng mga kaibigan. Tara, sabayin mo na akong kumain. Tita? Ano ba Susana? Kanina ka pa tita ng tita riyan. May problema ba? Magsabi ka dahil hindi ko malalaman. Tita, may babae po si Cesar. Oh, ano? Nang banggitin ni Susie ang masalitang yon, ay bigla na lang tumulo ng sunod-sunod ang kanyang mga luha. Napahigbi pa siya dahil sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. Nagmamadaling lumapit sa kanyang tiyahin na mababakas ang labi sa pag-aalala sa mukha. Anong sabi mo? Paano mo nasabi ang bagay ng Susana? Tita, may nakita po kasi akong panty at love letter sa bag ni Cesar. Tita, hindi po kasi sa akin yun eh. Wala po akong ganang panty at hindi rin po ganun ang penmanship ko. Napahaguluhan nilang si Susie. Ang emosyon na hindi niya nailabas kagabi
ay ngayon rumarga sanang tuloy-tuloy at para bang pinipiga ang kanyang puso sa mga oras na yon. Ang bigat-bigat din ng kanyang dibdib na dumating na hindi niya na alam ang susunod niyang gagawin. Diyos ko po, sigurado ka ba sa sinasabi mong yan, Susana? Hindi ko na po alam ang gagawin ko, tita. Naduduga ko malaman ni totoo. Wala ka bang utak, ha? Magpapakatanga ka sa lalaking yan? Sabihin mo sa akin, sigurado ka ba na may babae si Cesar? May nakita po ako. Bukod sa mga nakita mo, meron ka pa bang ibang ebidensya? Lumuluhang umiling si Susie sa harap ng kanyang tiyahin. Wala na po, pero malakas ang kutob ko, tita. Hindi ako pwedeng magkamali. Ramdam na ramdam ko po, tita. Kailangan nating siguraduhin na may babae nga si Cesar. Ano pong gagawin natin, tita? Iimbestigahan natin siya. Noong araw na yon, ay buong maghapong umiyak si Susie sa kanyang tiyahin dahil parang hindi nakakayanin kung hindi niya mailabas ang nararamdaman niya noon. Para siyang mamamatay kapag naiisip niya nga habang nagpapakapagod siya sa labas ay nagagawa ng makisawsaw sa iba ni Cesar. Kaya naman tulad ng sinabi ng kanyang tiyahin, sinundan nila si Cesar nang umalis na naman ito ng bahay. Kabado at halos manlamig ang buong katawan ni Susie habang pinapanood si Cesar na naglalakad papunta sa kung saan. Kapag babaeng lumapit dyan sa ungas mong boyfriend, sunggaban agad natin. Kakalbuhin natin. Opo. Ayan na. Nandiyan ang kaibigan niya. Napalunok lang si Susie bago ipagpatuloy ang panunood kay Cesar. Pero sa buong maghapon na sinusundan nilang lalaki, ni isang babae wala itong nakasama. Puro mga kaibigan na lalaki nito ang kinikita ng kanyang nobyo, kaya naman nagsimula ng hindi mapalagay si Susie dahil pakiramdam niya may nakaligtaan siyang isang bagay. Ay, nakakapagod. Reklamo ng kanyang tiyahin nang magpunta sila sa isang convenience store para doon mamahinga matapos nilang sundan si Cesar sa buong maghapong nagdaan. Pinagpaliban pa muna nilang pagtatrabaho para lang magawa to, pero wala pa rin silang napala. Tita, tubig po muna. Akin na, at pakiramdam ko na dry na ako. Bumuntong hininga si Susie at natulala sa kawalan. Napapaisip siya. Parang may isang bagay siya nga nakalimutang gawin pero hindi niya mahanap kung ano ang bagay na yon. Diyos ko, puro papi ang kaibigan niyang si Cesar, ha? Ipakilala niya naman kamo ako kahit isa sa mga yon. Opo, pero Diyos ko, para tayong walang napalangang yung araw. Walang babaeng kinita si Cesar. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Kay Cesar ba talaga yung nakita mo? Nasa bag niyo po kasi, tita. Ay naku, Susana. Baka naman sa mga kaibigan niyo ni Cesar. Nakita mo, puro gwaping sa mga kaibigan ng boyfriend mo. Hindi malabong may mabaliw na babae sa mga yon at maglagay ng panty sa bag. Baka na mali lang nalagay sa bag ni Cesar. Hindi nakakibo si Susie dahil nahihiya siya sa kanyang tiyahin. Baka tama ito. Baka hindi talaga si Cesar yon at nagkakamali lang siya. Baka false alarm lang yon. Baka pagod lang siya kaya naisip niya ang ganung bagay. Naku, Susana, naiintindihan kita kung bakit ganyan sa boyfriend mo. Kahit ako naman ang nasa posisyon mo ngayon, talagang ganyan din ang gagawin ko. Pero bago mo paghinalaan si Cesar, tanungin mo muna siya o di kaya kumpirmahin mo muna. Sa ginawa mong to, para bang wala kang tiwala sa nobyo mo. Pasensya na po, tita. Wala yun. Ang mahalaga ay nalaman na natin na wala naman talagang babaeng boyfriend mo. Mapapanatag na yung kalooban mo. Ay, kaya hindi ako nag-boyfriend na yan Dahil sakit lang sa ulo yan. Tingnan mo, tikim-tikim lang ginagawa ko. Dahil sa nangyari, mas ginawang abala ni Susie ang kanyang sarili para hindi niya na maisip ang nakita niya na yun. Pilit nang pinapaniwala sa kanyang sariling hindi magagawa ni Cesar sa kanya ang ganoong bagay. Pero ang kabat pagkabahala, hindi na wala sa kanyang dibdib. Parang hindi pa siya nasusubukan. Isang umaga, ay hindi nakadiretso sa kanyang susunod na trabaho si Susie. Di na masama ang kanyang pakiramdam, kaya minabuti niyang dumiretso na sa bahay ng kanyang tiyahin nang makapagpahinga na siya ng maayos. Andito na ako. Mahinang wika ni Susie sa kanaupo sa sofa para magpahinga muna saglit dahil pakiramdam niya tatrangkasuhin siya.
Cesar? Last na natin to ha. Nakakalata na si Susie. Baka mahuli tayo. Natigilan si Susie nang marinig ang boses ni Cesar na naganggaling sa may kusina. Sumasabay sa lagas ng tubig sa banyo ang boses nito, kaya napagtanto niyang nasa banyo ito. Pero hindi niya maintindihan kung bakit nagsasalita ito na para bang may kausap. Sa naisip pa lang ay nanghihina ng tumayo si Susie at nanginginig ang mga tuhod na tinungang kusina kung saan niya matatagpuan ang banyo. May kung anong sa loob niya na ayaw nang tumuloy dahil alam niyang may maaabutan siya, pero kusang gumagalaw ang kanyang mga paa at patuloy ito sa paghakbang. Bilis, baka maabutan pa tayo ni Susie. Panay ka Susie. Pwede bang mamaya ng girlfriend mo? Ako munang asikasuhin mo. Nanghihinang napakapit si Susie sa lamesa nang marinig ang boses ng kausap ni Cesar. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya namalilan ng rinig dahil sigurado siyang kilala niya ang babaeng yun. Kilalang kilala niya ang boses ng babaeng yun. Eto na. Napahawak na lang sa kanyang bibig si Susie dahil pakiramdam niya masusuka siya nang marinig niya ang mahinang halinghinga ng mga tao sa banyo. Halos mapaluhod siya dahil sa sobrang panghihina. Naging sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang mga luha hanggang sa hindi niya na kinaya pa. Kinuha niyang monoblock na nasa harap niya, saka yun buong lakasin ang sa pinto ng banyo na naging dahilan para masira at bumukas. Tumambad sa kanya sina Cesar at ang katitakarin niyang parehong basang-basa at kapwa pa mga walang saplot. Mga hayop! Susie? Mga hayop kayo! Baboy! Baboy kayo! Susana! Kahit na nanghihina, ay pinilit ni Susie nga muling hawakan ng monoblock at sunod-sunod yung ipalo sa mga taong nasa kanyang harapan. Bakit ha? Bakit? Bakit ha, Cesar? Bakit? Susie, magpapalo aray ko! Sandali, Susie. Tumigil ka nang sasaktan ako. Susana, baka tamaan ako. Tatamaan ka talaga nito dahil malandi ka. Hindi huminto si Susie sa pagpalo ng monoblock sa katawan ni Cesar na todo protekto sa malandi niyang tiyahin. Walang hiya ka, Cesar. Napakawalang kwenta mong taong hayop ka. Baboy ka. Wala kang kaluluwa. Mamatay ka na. Magsama kayong dalawa sa impyerno. Susie. Ano? Masakit ba ha? Nasasaktan ka ba? Pero alam mong kulang pa yan. Hindi pa sapat ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Sa sakit na dinulot mo sa akin. Manloloko ka. Pinagkatiwalaan kita, Cesar. Naniwala ako sa'yo dahil nangako ka sa akin na hindi mo ako magagong lokohin kapag ikaw ang pinili ko. Iniwan kong pamilya ko para sa'yo. Tapos itong igaganti mo sa akin? Nasaan ang konsensya mo? Malakas na pinalo ni Susana ng monoblock si Cesar at tuloy na itong nawasak sa katawan ng lalaki na ngayon ay hinihingal habang nakatingin sa kanya. Tiningnan mabuti ni Susie ang itsura ng dalawang taong nasa kanyang harapan at napahilamos na lang siya gamit ang kanyang kamay bago mapahagulhol. Putik naman, Cesar! Hindi ko maisip ang kahiyupang ginawa mo sa akin na to. May konsensya ka pa ba ha? May kaluluwa pa ba kayong dalawa? Paano yung nagawa sa akin ng bagay nito? Sabihin niyo, paano yung nasikmurang gawin ng bagay na yan? Habang ako rin sa labas, nagkakandakuba sa kakatrabaho. Paano yung nagawang pagtaksilin ako? Bakit? Ha, Cesar? Susie, sorry. Nadala lang ako. Hindi ko sinasadya. Alam mo naman na may pangangailangan din ako na hindi mo pa kayang ibigay. Kaya nakisawsaw ka muna, ganun ba? Kaya tumikim ka muna ng iba? Hindi namin. At sinamantala mo naman. Alam mong katingkat itong boyfriend ko. Kinamot mo naman. Malaking respeto ko sa'yo, tita. Kahit na alam kong trabaho mo sa bar. Pero nanidiri ako sa'yo ngayon. Hoy, Susana. Dapat may magpasalamat ka pa sa akin. Dahil tinulungan ko pa tong boyfriend mo para hindi pa laging nagsasarili. Pinagtsatsagaan na lang ito ang unan nyo sa kwarto. Tumigil ka nga. Mangilabot ka sa mga sinasabi mo. Makati ka at tanggapin mo na yon. Napakakapal ang mukha mong tulungan pa ako na hanapin ang babae ni Cesar. Kahit ikaw naman palang may-ari ng panting yon.
Kaya pala hindi natin nahuli si Cesar. Dahil kasama kita. Ikaw ang babae niya. Tanga ka kasi. Hindi mo kayang ibigay ang pangangailangan ni Cesar. Mahina ka at hindi mo kayang gawin ang kaya kong gawin. Oh, talaga? Oo. Eh ikaw ba? Kaya mo ba ang gagawin ko sa'yo? Anong... Hindi na naituloy na kanyang tiyahin ang balak nitong sabihin sa kanya nang mabilis nang dumukot sa likod ni Cesar. Aray ko! Hindi na siya nahawakan ni Cesar ng sipain niyang nasa pagitan ng mga hita nito kaya namimilipit ito sa sakit. Nagkaroon siya ng pagkakataong kaladkarin ng kanyang tiyahin palabas sa bahay at pabalibag itong binitawan sa tapat ng bahay nila. Buisit kang babae ka? Bahay ko yan! Napakakapal ang mukha mo para gawin sa akin to. Mas buisit ka. Peste ka sa buhay ko. Sanay ka naman sa ganyan, di ba? Sanay kang ipakita yung pinagmamalaki mong katawan. Kaya galingan mo. Hoy, wala kang utang na loob. Ako lang ang tumanggap sa inyo ng mga panahong sinuka kayo ng mga pamilya ninyo. Hindi ko na nga kayo pinagbabayad eh. Sa gantong paraan na nga lang ako mababawi. Ayaw mo pa? Wala ka talagang utak. Pinag-alak ka kasi ni Lola noon, pero landing inuna mo. Hindi utang na loob yun kung naniningil at nanunumbat ka. Binabayaran kita, pero tinatanggihan mo kasi iba palang gusto mong bayad. Ngayon ano, satisfied ka na? Masarap ba ha? Masaya ka bang nasira mong relasyon naming dalawa? Napangisi si Susie kasabay ng pagtulo ng luha galing sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang tiyahin. Eto na lang ang tinuturing ng pamilya nila Cesar. Naging malapit ang loob niya sa babae at hindi niya naisip na kahit na kailan magagawa siya nitong talunin ng dahil lang sa isang lalaki. Hindi na rin nakapagtataka kung bakit mas nauna kang isuka ng pamilya natin. Mas malala ka pa pala sa akin. Kahit na ako ay ayaw na kitang kilalanin na tiyahin ko dahil sa sobrang dumi mo. Tinalikuran niya na ito. Humihikbi siyang niligpit ng kanyang mga damit sa bag niya. Lahat ay kinuha niya. Wala siyang tinira. Kahit na ang papeles ni Cesar para sa pagsampa nito sa barko na siya mismong gumastos, kinuha niya. Dahil wala ng karapatan ng lalaki na pakinabangan nito dahil sa ginawa sa kanya. Susie, anong ginagawa mo? Hinawakan siya ni Cesar nang makarating ito sa kwarto nila pero isang malakas na sampal ang ginawad niya rito. Wala ka ng karapatang hawakan ako, Cesar. Susie, huwag namang ganito. Please, nakikiusap ako. Huwag namang ganito, Susana. Bakit hindi ka makiusap sa babae mo? Nandun siya sa labas. Baka nilalamig na yun dahil wala siyang damit. Susie, ikaw ang mahal ko. Mahal kita kaya huwag mo namang gawin sa akin to, please. Nakikiusap ako, Susie. Huwag mo akong iwan. Mahal din naman kita. Pero hindi ko na kaya. Maghiwalay na tayo, Cesar. Tapusin na natin ang relasyong to. Susie, ayoko. Hindi mo ako iiwan. Hindi ko kaya. Ikaw ang buhay ko, Susie. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Gustong matawa ni Susie dahil sa naririnig at nakikita niya ngayon. Halos lumuhod na sa kanyang harapan si Cesar habang nagmamakaawang huwag niya itong iwan. Niyayakap na siya nito sa tuhod pero naging matigas si Susie. Nag-iwas siya ng tingin at binaklas ang mga braso ni Cesar mula sa kanyang katawan. Oo, Cesar. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko na magawang dahilan yon para manatili pa rito. Kasi ubos na ako sa'yo. Wala nang natira sa akin. Masyado kong inubos ang sarili para sa isang tulad mo na ipinaramdam sa akin na kulang ako. Hindi ako sapat para mahalin ng totoo. Nawala lang yung mga paghihirap at pagsasakripisyo ko para maabot yung mga pangarap mo. Susie, sorry. Hindi ko sinasadya, please. Pakinggan mo naman ako. Ako ba pinakinggan mo nang sinabi kong, Cesar, napapagod na ako. Baka hindi ko na kayanin. Pinakinggan mo ba ako nung umiyak ako dahil hirap na ako sa pagtatrabaho? Para lang tulungan ka makumpleto lahat ng kailangan mo para matupad ang pangarap mong maging isang seaman? Naririnig mo ba akong umiyak sa mga gabi? Naniisip ko na magpakamatay dahil pakiramdam ko yung pagtatrabaho nilang umiikot ang buhay ko?
Wala kang karapatang kustunin ng pagiging babae ko. Dahil sa ating dalawa, ako ang mas may haliga. Mas mapapakinabangan ako kumpara sa iyong matugan at walang ibang ginawa kung hindi magpalaki ng katawan. Hindi sapat yung isang tulad ko sa iyo. Tinagawa mong maghanap ng iba. Hindi mo pinahalagan yung pagmamahal ko. Kaya mawawala yun sa ngayon. Magsama kayo ng babae mo. Pareho kayong walang kwenta. Kinuha ni Susie ang mga gamit niya at umiiyak na lumayo sa bahay ng kanyang tiyahin. Halos manlabo ang kanyang mamata dahil sa luha nang sumakay siya sa tricycle at nagpahatid sa headquarters ni Bastien. Hindi niya alam kung bakit doon siya dinala ng kanyang mga paa. Pero nang makita niyang lalaki, ay halos bumagsak siya sa lupa dahil sa sobrang panghihina. Susie, ano nangyari? Basta, Cesar cheated on me. Niloko niya ako at ni Tita Karen. Sinaktan nila ako. Durog na durog ako, basta. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Para kong mababaliw. Napahaguluhol na lang si Susana sa balikat ni Baste nang ikulong siya ng lalaki sa mga bisig nito. Parang naging mahina siya bigla sa harap ng lalaki. Para na siyang isang batang walang laban sa kahit na kanino habang niyayakap siya ni Baste. Pinagtaksila nila ako, Baste. Tahan na. Andito na ako. Kasama mo na ako. Hindi ka na nag-iisa, Susie. I'm here. Hambog talaga yung boyfriend mo. Lintik lang walang ganti. Noong araw na yon ay hindi siya iniwan ng kanyang kaibigan. Tulad ng dati kapag may problema siya, si Baste ang naging sandalan at pamunas niya ng luha dahil wala na siyang maisip na gawin kung hindi tanongin ang halaga niya bilang siya. Kung hindi pa ba sapat ang effort at existence niya para pahalagahan at ma-appreciate naman siya ng mga tao sa paligid niya. Para nang mababalo si Susie ng mga oras na yon pero mabuti na lang at nandyan si Baste at sinalo siya. Dito ka muna sa bahay namin ha. Kaming dalawa lang naman ni Mama ang nandito. Kaya walang kaso sa amin yun. Nahihiya ako. Wala ka noon kaya pasok ka. May bakanting kwarto sa taas. Sa tabi ng kwarto ko. Doon ka muna. Sige, magre-renta na lang ako. Magkano ba? 100,000 isang buwan. Wow! Broken na nga ako, sinampal mo pa ako ng kahirapan, Baste. Bakit? May ginto ba yung kwarto na tutuloyin ko? Hindi ko kaya yun. Di wag kang magbayad. Matigas lang kasing ulo mo Ayaw mong nakikinig sa akin. Opo, tatay. Ituro mo na sa akin ang maging kwarto ko. Dahil iiyak pa ulit ako. Hindi dapat iniyak ng mga ganung tao. Oh, sige, hindi na ako iiyak. Ganun gusto mo? Siyempre, iiyak ako, no? Nasaktan ako Sige na, umakit ka na. Dal mo talaga. Maaga kang gumising bukas May pupuntahan tayo. Ay, wow! Dadalhin mo ako sa Boracay? Bakit? May patago kang pera sa akin? Sige, akyat. Matulog ka maghapon. Bukas ka na lumabas ng kwarto. Hindi mo ako pakakainin? Ano ba, Susana? Napahilamos na sa kanyang mukha si Baste dahil sa pagkapikon sa kanya. Kaya ngumisi si Susie at mabilis na tumalis paakyat ng second floor. Masarap ulam natin ha? Napapalakas pa naman akong kumain kapag malungkot. Kahit na papaano, ay gumaan ang loob ni Susie sa isipin na meron siyang kaibigan ng sasalo at aalalay sa kanya sa mga oras na yun. Nakakahinga na siya ng maluwag pero hindi niya pa rin maiwasang magdalamhati dahil sa pagtatapos ng relasyon nilang dalawa ni Cesar. Mabuti na lang at nagawang makatulog ni Susie kahit na halos magbara ng ilong niya kakaiyak. Kaya nang magkita sila ni Baste kinabukasan ay magkasalubong na agad ang mga kilay nito nang makita ang itsura niya. Sinabi ko na siyang matulog ka, di ba? Bakit magang-magayang mata mo? Ano, nag-adi ka na? Napakasama talaga ng ugali mo, no? Kaya hindi ka nagkaka-girlfriend Paano kung magkaka-girlfriend kung may boyfriend ka? Nangunot ang noo ni Susana nang may ibinulong si Baste na hindi niya masyadong narinig. Ano? May sinasabi ka ba? Ayaw bang lakasan para marinig ko? Sabi ko tara na. Tatanghaliin na tayo Saan ba kasi tayo pupunta? May aapulahin tayong naglalagablab na impyerno. Kahit na nagtataka ay sumama na lang si Susana sa kanyang kaibigan. Sakay ng fire truck ay bumiyahe silang dalawa.
Hindi pa rin sila nagtitigil sa pagsasagutan nang mapansin niyang papunta sila sa lugar kung nasa ang bahay ng kanyang tiyahin. O, anong ginagawa natin dito? Ano pa? Gaganti lang tayo ng konti. Hindi naman pwedeng ikaw lang inapino. Bawal ka nilang paiyakin ng ganon. Tandaan mo yan. Inihinto ni Basti ang sinasakyan nilang truck sa mismong tapat ng bahay ng kanyang tiyahin. Hindi alam ni Susie kung ano talagang pinaplano ng kasama niya, pero bumaba na rin siya at doon niya nakitang nilalala ni Basti ang host ng truck. Hoy, anong gagawin mo? Masyadong mabaho at madumi yung bahay ng tita mo. Paliliguan lang natin. Just watch me. Tinangay niya ng hangin ng mga sasabihin niya nang buksan ni Basti ang water hose at itutok yun sa bahay ng kanyang tita Karen. Hindi pa nakontento si Basti sa ginagawa nito at tinodo ang lakas nito na halos matanggal ng mga yero sa bubong nito. Labas mga anay! Pucha, may sunog ba? Bakit binabombat ng tubig yung bahay ko? Ayan na, lumabas ng salot. Natatawang pinanood ni na Susie ang kanyang tiyahin na nagkukumahog sa paglabas ng bahay dahil sa pagbubombang ginagawa ni Basti. Pero natigilan sila nang may isang tao pang lumabas mula sa loob ng bahay. Si Cesar, mukhang nagsasama ng dalawa. Mukhang swerte tayo ngayon Tara na, tama na yon. Hindi, kulang na kulang. Anong nangyari sa ex mo? Bakit puro pasa? Akong may gawa niyan. Anak na, seryoso? Oo nga. Gusto mo? Try din natin sa'yo. Hoy! Sabay silang napati ni Basti sa naghuhumirintado niyang tiyahin. Anong ganap to ha? Hindi ka pa ba nasisiyan sa ginawa mong magbubugbog sa amin? At nagtawag ka pa talaga ng backup para pestehin kami? Ano? Hindi ka pa rin makamove on? Hindi mo matanggap na akong pinili ni Cesar kesa sa'yo? I told you, umalis na tayo rito. Maganda naman pala yung tita mo. Kaso hindi yata naliligo Makati Anak nang... Hoy, alam niyo bang trespassing tong ginagawa niyo? At ang laking abala pa ng ginawa niyo sa amin. Nagliparin yung mga yero sa buhong namin. Pakabit mo na lang ulit. Marami ka namang pera At ikaw wala. Hindi ka na magkakapera. Dahil sa akin na si Cesar. Sa lagay mo lalaki, babagsak ka na sa training. Dami mong pasa Hindi ka na makakasampa ng barko niyan. At sino ka para sabihin yun ha? Magpapakilala pa ba ako? Nakakahiya pero sige na nga. Napasampa na lang sa sariling noo si Susie nang mapagtantong isang bagay. Mayabang si Cesar pero maangas si Basti. Kung magpapaligsahan ng dalawa, alam niya na kung sinong mananalo. Fire Chief Basti Madrigal. At ako ang bagong mag-aalaga kay Susana Emanuel. Oh, Fire Chief ka pala. Tandaan mo to. Sisiguradin kong matatanggal ka sa posisyon mo ngayon dahil ipapakulong ko kayong dalawa. Sigurado ka na ba sa plano mong yan? Baka mabaliktad tayo sa korte. Imbis na kaming makulong, kayong dalawang maghimas ng rehas. Hindi mo ba naaalala? Tinaas ni Susie ang kanyang cellphone sa harap ng kanyang tiyahin. Nasa cellphone ko ang mga nudes mo. Sa oras na manggulo ka pa, buong mundo ang makakakita ng bakekang mo. Wala akong bakekang. Akin na yan. Nasa iyo na nga yung boyfriend ko Pati ba naman yung cellphone ko gusto mong kuhanin? Here's the matters, Karen Emanuel. Napangisi na lang si Susie nang mapagtanto niyang napatahimik niya ang talakitok ng tiyahin. Binulsan niya ang kanyang cellphone. Binalingan niyang tingin si Cesar na ngayon ay nakatingin lang din sa kanya. Inirapan niya ito bago hilahin si Basti sa damit. Tara na, masyado na tayong nagsasay ng oras. Bibirahin ko sana yung ex mo Kaso naawa na ako. Nabugbog mo na. Baka malumpaw na talaga yon. Hiyaan mo na. Hindi mo dapat pinapadampi ang kamay mo sa tulad niya. Uy, concerned siya. Pero, totoo ba yung sinabi mo? May nudes din sa cellphone mo? Bakit? Gusto mong makita? Sa laula naman, Susana. Sinisigurado ko lang na sa tita mo talaga yun. Baka mamaya, katawan mo pala aray ko. May pagkamanya ka rin talaga minsan no? Malamang wala. Panakot ko lang yun para hindi niya na ako tayo guluhin.
Takot lang na kumalat ang katawan niyang may bakekang, no? Pero, proud ako sa'yo. Bakit? Dahil napatahimik ko yung tiyahin ko? Hindi. Bukod pa riyan. Saan naman? Puro ka talaga kaabnuan. Proud ako kasi hindi ka na umiyak. Natigilan si Susie at napahawak sa pisngi niya na wala kahit na isang patak ng luha, kaya tipid siyang napangiti. Siguro nagsisimula na siyang tanggapin ang lahat ng nangyari at ang pagtanggap ang unang paraan para makamove on. Hindi huminto sa buhay si Susie. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho dahil hindi pwedeng habang buhay ay makikitira siya sa bahay ni Baste. Kailangan niyang tumayo sa sariling mga paa na siya lang, walang ibang tao. Sarili lang niyang makakasama niya hanggang sa mahanap niya na ang tunay na lalaking sasamahan siya sa habang buhay. Double job ka pa rin? Oo naman, kailangan ko pa rin kumayod. Kasi paano ako yayaman kung tatamad-tamad ako, aber? Bibili pa ako ng kotse ko tapos sasagasaan kita. Oh, ba't damay ako? Bakit hindi nila yung dalawang yun? Baka masira yung sasakyan ko dahil sa katigasan ng mukha nila. Iba ka talaga. Siyempre ako pa, no? Ikaw ba? Ano na bang balak mo sa buhay? Tatanda ka na ba talaga ng ganyan? Diyos ko, Baste. Maawa ka sa lahi niyo, ha? Paalala ko lang, nag-iisang anak ka ng ama mo. Ikaw lang magpapalaganap ng apelido niyo, no? Ikaw lang. Nag-boyfriend ka kasi ng iba eh. Ano? Naiinis na si Susie sa kanyang kaibigan dahil sa tuwing mag-uusap na lang sila, lagi pa itong nakabulong. Kaya kung di naman ay hindi ito nagsasalita sa tuwing tinatanong niya ito ng mga ganong bagay. Bulong ka ng bulong, baka mamaya mausog mo ako Ewan ko si Susana. Matalino ka kaso bagsak ka. Ha? Hindi ko gets. Manahimik ka na nga lang. Napatanga na lang si Susie ng talikuran siya na Baste. Pero bago siya ito iwan, napansin niyang pagiging seryoso ng boses ng mukha nito. Parang may gusto itong sabihin at iparating sa kanya. Pero hindi lang ito masabi ng diretsahan. Ipinagkibit balikat na lang yun ni Susie. Hinayaan ni si Baste na manatili sa kanyang tabi habang pinaghilom niya ang sugat ng kanyang puso. Ilang linggong binilang niya na halos umabot pa ng buwan bago niya masabay sa sariling ayos na siya. At hindi niya magagawa yon nang hindi dahil sa kaibigan niyang si Baste. Psst, Baste. Samahan mo ako. Hanap tayo ng apartment na pwede kong rentahan. Napahinto sa ginagawang pagluluto si Baste para tingnan siya. Nakataas ang kilay nito na para bang may hindi siya magandang sinabi. Kaya napaiwas siya ng tingin at kunwari naglilibang-libang. Ano? Wala lang. Ilang buwan na kasi ako rito. May ipon naman ako, kaya pwede na akong bumukod. Kaya mo na talaga. Oo naman. Renta sa bahay, tubig, kuryente at pagkain na araw-araw. Kaya mo nang tustusan ng sarili mo? Natigilan si Susana at napatingin sa kanyang kaibigan nang marinig niyang pagiging seryoso nito habang kausap siya. Hindi kita pinapalay, Susana. Pero kasi Baste, nahihiya na ako. Ilang buwan na akong libre dito. Ayaw naman tanggapin yung mga binibigay ko kaya nahihiya na ako sa yung dalawa ni tita. Dahil pati ako sinasalo mo na. Binubuhay mo na ako gamit yung sariling perang pinaghirapan mo. Normal lang yung ginagawa ko. Bubuhayin talaga kita kasi mahal kita. Sa pagkakataong to, ay pareho silang natigilan ng dahil sa sinabing ni Baste. Nagkatingin pa silang dalawa bago mapalunok si Susie at kabadong tumawa. Baliw ka talaga. Siyempre mahal mo ako. Kaibigan mo ako Hindi sa ganun, Susie. Baste, mahal kita bilang isang babae. Minahal kita sa kung anong meron ka. Matagal na, pero hindi mo lang nararamdaman. Kaya nga kita kinaibigan para mapalapit ako sa'yo. Pero hindi mo pa rin ako magawang tingnan bilang ako. Si Baste, hindi bilang kaibigan o BFF mo. Matagal na kitang mahal. Pero iba pa rin ang pinag-alayan mo ng puso mo. Hindi. Hindi pwede, Baste. Hindi pwedeng mangyari ang bagay na yan. Bakit? Dahil mahal mo pa rin ba yung ungas na yun? Kahit niloko ka na niya? Ano bang meron siya nang wala ako, ha, Susie? Ano bang nakita mo sa kanya na hindi mo nakita sa akin? Bakit hindi mo ako gawang tingnan tulad kung paano mo tingnan si Cesar? Hindi pwede. Dahil magkaibigan tayong dalawa.
Kung tatawirin natin ang bakod ng pagkakaibigan natin, alam mong malaking tsansang mawala itong pagkakaibigang matagal na nating iniingatan. Unti-unti nang nawawala dahil sa sinabi mong yan, Baste. Kaibigan kita. At huwag mo sanang sirain yung pagkakaibigan natin nang dahil dyan sa nararamdaman mo. Hindi kong magdidikta ng dapat kong maramdaman, Susie. Hindi ko magsasabi sa akin kung sinong pwede kong mahalin at hindi. Mahal kita at hindi mo na mababago ang bagay na yun. Kung susubukan mong takbuhan ang layon ako, huwag mo nang subukan. Hindi mo magagawa yun. Dahil ilang taon na ako naghihintay sa'yo. At hindi ko nahahayaang mapunta ka na naman sa lalaki at sasaktan ka lang. Baste, ikaw na lang yung tanging meron ako. Ayokong pati ikaw mawala sa akin. Hindi ko kaya na pati ikaw iiwan ako. Hindi naman ako mawawala sa'yo eh. Hindi ako tulad nila. Ako, hindi kita iiwan. Kahit na, itigil mo na yung nararamdaman mo, Baste. Magkaibigan lang tayo. Is that a rejection? Yes. Katahimikan ang namayanay sa pagitan nilang dalawa dahil sa sinabi niyo ni Susie. Nakatingin lang si Basti sa kanya. Hindi naman ito galit o ano, pero nakita ni Susie ang kislap ng kalungkutan sa mata ng lalaki habang nakatingin ito sa kanya. Kapag ay ito nang kusang nagbitaw sa pagtititigan nila at muling binalak ng atensyon sa kanyang pagluluto. Kumuha ka na ng mga plato. Kakain na tayo. Hindi agad nakakilos si Susie mula sa kanyang kinatatayuan. Makailang beses siyang kumura para pigilan ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata bago niya magawang humakbang para maglagay ng plato sa lamesa. At sabay-sabay silang mag-umagahan nung araw na yon ng walang imikan. Dahil sa naging pagtatapat ni Basti sa kanya, mas lalong sinikap ni Susing makahanap ng bagong apartment dahil pakiramdam niya ay hindi niya na kayang manirahan sa iisang bahay na kasama si Basti. Naiilang at naging mailap siya sa lalaki at alam niyang hindi manhin si Basti para hindi maramdaman ang bagay na yon. Oh, aakit ka na sa kwarto mo kasi andito ako? Huwag mo kong andaran ng ganyan, Susana. Kahit na magtago ka ba sa apat na sulok ng bahay nito, hindi mo ako maiiwasan. Oh, ha? Hindi kita iniiwasan, ha? Lubayin mo ako. Maupo ka rito. Kakain na tayo. Hindi na. Busog na ako at saka may pasok pa ako. Busog? Hindi pa rin kayo kumakain ni Mama. Maupo ka rito at sabayin mo akong kumain. Malilate na ako sa trabaho ko, Baste. Magkano bang araw mo? Ha? Magkano ang sweldo mo sa pinapasukan mo? Babayarin ko para magstay ka lang dito sa bahay dahil malakas ang ulan. Baka magkasakit ka. Napipilitang naupo si Susie sa katapat ng upuan ni Baste para kumain na rin. Dahil ang totoo niyan, nagugutom na rin siya dahil kagabi pa siya hindi bumababa ng kanyang kwarto. Hindi maintindihan ni Susie na imbis na mailang at iwasan siya ni Baste, mas naging malapit at maasikaso ito sa kanya. Pinapakita kung gaano kaporsigido na makuha siya. Susie, ihahatid na ka dyan sa trabaho mo ha. Baka maharap ka pa ng ungas mong ex-boyfriend. Huwag na, nakakaya yung service mo. Parang may aapuluhin tayong sunog palagi kapag nakasakay ko riyan. Huwag ka na nga maarte. Tara na, malilate ka na sa trabaho mo. Tsaka kunin mo yung lunchbox na yan. Pinagluto ka ng tanghalian. Yan nagpapalipas ka rin ng gutom, sabi ni Mama. Baste, sobra na itong ginagawa mo. Ayos na naman ako Lelang mo. Tara na, masanay ka na. Dahil araw-araw kitang paglilingkuran. Di mo ba ako kilala? Di ako mabilis sumuko, Susie. Kahit na paulit-ulit mo ako i-reject, hindi ako titigil hanggang sa ma-realize mong hindi mo na kayang mabuhay ng mula ako. Nag-init ang mukha ni Susie nang dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Alam niyang seryoso na ito sa mga sinasabi nito, pero hindi niya pa rin magawang aminin sa kanyang sarili na totoo ang mga nangyayari sa harap niya ngayon. Dati nang masikaso at maalaga si Baste sa kanya, pero mas nadagdagan ito ngayon na dumating niya sa puntong pakiramdam niya nililigawan na siya ng lalaki. Kaya naman unti-unti ay parang nasasaling na si Susie. At sa bawat araw na lumilipas, na magkasama silang dalawa, parang nahuhulog na ang kanyang loob. Baste? Bakit? Papasok ka na? Tara, ihatid na kita. Ano bang tingin mo sa akin?
Hindi na nagpapahinga? Ah, oo. Basti naman eh. Oh, ano ba yun? Ito. Inilahad ni Susie ang pera na hawak niya sa harap ni Baste. Pero tulad ng inaasahan, ay pinagtaasan na siya ng kilay ng lalaki. Anong gagawin ko riyan? Tanggapin mo na dali. Hindi na ako alis dito sa bahay niyo. Basta tatanggapin mo lang tong binibigay ko. Ayoko. Ako ang magpo-provide sa bahay na to. Oh sige, lalayas na lang ako. Kaya mo? Subukan mo nga. Napasimangot na lang si Susie dahil nakabisado na siya ni Baste. Alam nitong hindi niya magagawang umalis sa bahay ni Baste dahil baka sa kangkungan siya pulutin kapag pinilit niyang humiwalay na. Baste? Susana, iha? Tita? May naghahanap sa'yo lalaki, nasa labas. Nagkatinginan silang dalawa ni Baste nang marinig nilang sinabi ng ginang. Wala silang inaasahang darating na bisita ngayon kaya nakakapagtaka na meron naghahanap sa kanya. Pero base sa kanyang pakiramdam, kilala niya kung sino ito. Kasama si Baste, lumabas sila ng bahay kung saan nila naabutan si Cesar. Susie. Anong ginagawa mo rito? Susie, usap tayo please. Ang putik, nagmamakaawa. Bulong ni Baste kaya tiningnan niya na masama ang lalaki. Kaya nagtaas ito ng kamay, sinyalis na suko na ito. Muli niyang binalingan si Cesar. Hindi maayos ang itsura nito. Magulang buhok at parang hindi nakakatulog ng maayos. Anong ginagawa mo rito, Cesar? Balik ka na sa akin oh. Tayo na lang ulit dalawa, Susie. Ikaw naman talagang mahal ko kaya sa akin ka na lang ulit. Hindi ko kayang wala ka sa tabi ko. Baka na akong mababaliw, Susie. Umalis ka na. Kung ganyan lang din palang sasabihin mo, umalis ka na at huwag na huwag mo na ulit gugulin ng nananahimik kong buhay, Cesar. Maawa ka naman sa akin. I've done enough. Hayaan mo namang mahalin ko naman yung sarili ko ngayon. Gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko ng maging payapa ang isip ko. Kaya sige na, layuan mo na ako at dun ka na kay Tita Karen. Susie, please. Ayoko. Hindi ko kaya, Susie. Hindi ba ako handa? Ikaw na lang ulit. Nagmamakawa ko sa'yo. Sinubukan siyang hawakan ni Cesar pero mabilis siyang hinila ni Baste, pareho sa lalaki. Magkasalubong ang mga kilay nito habang nakatingin kay Cesar na ngayon ay umiyak na sa kanilang harap. Pre, balik mo na sa akin si Susie. Gago pala to eh. Ano akala mo kay Susie? Bagay na madali mo na makukuha pagkatapos mong sirain at itapon? Binitawan mo na. Bakit hahabulin mo pa? Akin na to, uy. Baste, ako na rito. Munta nga kasi. Kala siguro maagaw ka sa akin. Cesar, sige na. Maayos ako nakikiusap sa'yo. Umalis ka na sa harap namin. At wag na wag ka nang babalik ulit dito. Buntis si Tita Karen, Susie. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil hindi ko alam kung sa akin ba yun. Pero pinipilit niyang sa akin yun. Ako daw ang ama ng bata sa sinapupunan niya. Pero hindi pa ako handa, Susie. Hindi pa ako handa na maging isang ama. Dahil marami pa akong pangarap na gustong maabot. Gusto ko pang maging seaman muna bago maging ama. Ay, nakikiusap ako sa Susie. Sumama ka lang sa akin. Natakas. Hindi na naituloy ni Cesar ang sinasabi niya nang malakas siyang sinampan ni Susie dahil sa kabaliwang pinagsasabi nito. Kaya naman pala, nakabuntis. Naririnig mo pa ba yung sarili mo, ha, Cesar? Naiintindihan mo ba yung salitang sinasamit mo? Nababaliw ka na. May responsibilidad ka na. Magpakalalaki ka naman kahit na ngayon lang oh. Huwag puro papogit pasarap. Harapin mo yung ginawa mong kalokohan. Panindigan mo ang napili mong desisyon. Bumalik ka kay Tita Karen. Panagutan mo siya. At huwag na huwag mo na akong babalikan ulit. Dahil sa susunod na bumalik ka pa rito, pinapangako ko sa iyong ipapakulong na kita. Susie, narinig mo si Susie. Tapos ng papel niya sa buhay ng dalawa ng tiyahin niya. Kaya umalis ka na habang hawak pa ako ni Susie. Dahil kung hindi, malulumpo kitang tampalasan ka. Hinila na ni Susie papasok ng bahay nila si Baste dahil may balak yata ang lalaking patulan si Cesar. Nang makapasok sila, ay agad niyang sinarado ang pinto ng bahay at nanghihinang sumandal sa likod noon. Naririnig niya ang pagmamakaawa at pagsigaw ni Cesar na labasin niya ito.
Pero hindi na ulit kumalaw si Susie mula sa kanyang kinatatayuan. Ayos ka lang? 3 salita lang naman yun pero hindi mabilang ng mga luhang tumulong mula sa kanyang mga mata nang yakapin niya si Baste. Nasasaktan siya hindi dahil sa nalaman niyang nabuntis ni Cesar ang kanyang tiyahin, kung hindi dahil napagtanto niya na naging matalino siya na iwan si Cesar dahil kung hindi, sa palagay niya siya ang nasa posisyon ng kanyang tita Karen ngayon ay nagmamakaawa kay Cesar na panagutan siya nito. Hindi ka nasasaktan. Pero gusto mo mag-inom? Ayos ka rin Sabihin mo lang kung ayaw mo. Hindi naman kita pinipilit na samahan ako Uy, hindi masarap uminom kapag mag-isa lang. Tara, inom tayong dalawa. Yun naman pala Sige, bumili ka na ng alak. Anak ng... Kaya naman mo rin Ikaw tong nag-aaya na mag-inom. Tapos akong bibili ng alak. Scammer ka Dali na. Dami pang ebas Naiiling lang si Baste na lumabas sa bahay para bumili ng alak na iinumin nila. Napangisi na lang si Susie habang pinapanood ng lalaking sumunod sa sinabi niya. Tumayo muna siya saglit para kumuha ng pwede nilang ipulutan dahil iinom silang dalaw ni Baste. Hindi siya malungkot. Masaya siya dahil sa wakas ay nagawa niya ng pakawala ng sarili niya. Hoy Susana, siguraduhin mo lang na hindi ka magmamaoy Sinasabi ko talaga sa'yo. Isisilog kita sa kahon. Grabe naman sa magmamaoy. Hindi ako ikaw Mahiya ka nga. Tara, inom na tayo. Wala kang trabaho? Nagpa-day off ako. Sabi ko, iinom kami ng nililigawan ko. Napairap na lang si Susana, pero lihim pa rin siyang napangiti nang dahil si sinabi ng lalaki. Magkatabi sila ni Baste sa sala habang umiinom at nanunood ng TV. So bakit ka nga uminom? Bakit? Masama? Ikaw nga, naniligo ka pala. Hindi ka naman nagpaalam sa akin. Natawa na lang si Susie nang makita niyang pagkapikon sa mukha ni Baste, kaya kumapit siya sa braso nito habang nakangisi. Joke lang. Eto naman di mabiro. Wala lang. Gusto ko lang uminom dahil masaya ako. Masaya kang nabuntis ng ex mo yung tita Karen mo? Sira ulo. Hindi kasi yun. Pero somehow oo. Kasi isipin mo, magkakaroon na naman ako ng pinsan Ay, lumalago na talagang angka namin. Nakangiti si Susana habang nagkakwento. Naging sunod-sunod din ang pagtagay niya. Kaya naman napapangwi na lang siya sa tuwing uguhit sa kanyang lalamunan ang pait ng alak. Baka malasing ka agad. Yun nga ang purpose Ang malasing ako. Gusto ko yung tipong gagapang na ako papunta sa kwarto ko. Baliw. Pero masaya talaga ako, Baste. Sobrang saya ko dahil finally, naamin ko na sa sarili ko na okay na ako. Na masaya na ako at hindi na ako naaapektuhan kay Cesar. Kapag naalala ko yung nangyari sa amin, natatawa na lang ako. Kasi hindi ako naging lugi Nasira ko yung monoblock sa katawan niya. Tapos, nalabanan ko si tita. Nagawa kong humakbang paalis sa bahay na yon. Tapos meron pang ikaw, di ba? Panalong panalo ako. Lugi sila. Nakakatawang isipin, Imagine, 5 taon kami ni Cesar. First year college pa lang magkasama na kaming dalawa. Pero yung 5 taon na yon, mabilis na agaw ni Tita Karen. Parang unfair, kaso ilang taon kong pinagpaguran yung relasyon namin Tapos si Tita, linggo lang binilang. Hindi mo na kasalanan yun Kung importante rin kay Cesar ang relasyon ninyo, hindi niya hahayang mapasok yun sa ibang tao. Pero hindi siya naging tapat sa'yo. At hindi sapat ang 5 taon na yun para hindi siya matukso. Tama yan. Alam mo ba nung una, gustong gusto kong gumanti. Gusto kong ring ipaktikim sa kanila yung pait at sakit na naranasan ko ngayon. Gusto kong pati sila magdusa kung paano na ginawang miserable ang buhay ko. Galit ako, Baste. Galit na galit ako sa kanila. Naiintindihan ko, Susie. Pero hindi lang naman pagganti ang tanging paraan para maipatake mo sa kanila yung nararamdaman mo ngayon, di ba? Hindi bagay ng isang tulad mo ang maging masama dahil sa kanila. A big no. Hindi dapat madumay ng kamay mo. Dahil ikaw, Susie, mabait ka. Masyado kang selfless. To the point na para ka na nagiging robot sa mata ng ibang mga tao. Ganon? Para akong tanga na uto-uto? Hindi sa ganon.
Ang gusto kong iparating sa'yo, hindi mo kailangang bumaba sa level nila para lang magantihan sila. Instead of doing that, bakit hindi ka nalang magpursige na maging mayaman? Ipakita mo sa ex mo kung ano yung sinayang niya. Ipakita mo sa tita mo kung ano yung kaya mong marating na hindi niya kaya. Sa ganung paraan, makakaganti ka na. Panalong panalo ka pa. Naiintindihan ko. Gets kita Baste. Pero napapatanong ako sa sarili ko. Worth it pa talaga ako? O si Cesar lang nagtyaga sa akin kasi wala naman talagang ibang gusto sa akin? Aray ko ha? Ano lang tawag mo sa akin? Multo na nagkakagusto sa'yo? Huy Susana, maraming nagkakagusto sa'yo. Kahit nung nag-aaral pa tayo. Pero masyado ka kasing lunog kay Cesar eh. Kaya ultimo nga ako, hindi mo napapansin. Andito naman ako, pero siya pa rin pinili mo. Ayan tuloy, saktan ka. At least, naiwan ko. So, pwede na ako? Napatingin si Susie sa kaibigan niya. Hindi naman niya may tangging, gwapo at maapil naman talaga si Baste. Masipag din ito at mabait. May isang salit at may panindigan. Siguro ang tulad ni Baste ang pinapangarap ng maraming kababaihan, pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siyang binantayan at inabangan nito. Baste, natatakot na ako magmahal ulit. Pero kung sakali bang papapasukin kita sa puso ko, may papangako bang hindi mo ako sasaktan? Hindi ko may papangako ang bagay na yan. Dahil hindi naman na talaga natin masasabi ang mamangyari sa hinaharap eh. Pero, kung sakaling payagan mo ako, sisiguraduhin kong gagawin ko ang lahat para hindi ka masaktan. Ibibigay ko yung buhay ko na hindi mo naranasan habang kasama si Cesar. At ipaparanas ko sa iyo yung mga bagay na dapat ginawa niya habang nasa kanya ka. Hindi ako magsisiman, pero kaya kong higitan lahat ng ginawa ni Cesar sa iyo. Hindi ako mag-a-abroad, pero kaya kitang bilhan ng imported na chocolate kung gugustuhin mo. Kaya rin kitang dalhin sa ibang bansa na gusto mong pasyalan na hindi na naghihintay ng ilang buwan dahil matagal ko nang pinaghandaan ng oras na to. Yung ako naman ang mamahal mo, Susie. Paano pala kung hindi kami naghiwalay ni Cesar? Paano nang paghihintay ang ipon mo? Sayang yun. Anong sayang? Aagawin kita kay Cesar kung kinakailangan. Baliw. Sige nga, ipakita mo kung sino ka Baste. Panindigan mo yung pinagsasabi mo sa akin. Oo naman. Basta dito ka lang sa tabi ko. Lahat yun gagawin ko. Nagngitian silang dalawa. Nagkatitigan. Hanggang sa muling magdampi ang kanilang mga labi. Mas nalasing pa sila sa halik ng bawat isa. Mas nakakabaliw. Mas nakakaadik. Walang nais bumitaw sa kanila at parang ikakamatay nila kung hihinto sila sa kanilang ginagawa. Ramdam ni Susie ang sakit ng kanyang katawan sa bawat pagkilos sa ginagawa niya. Para ding binabara na ang kanyang ulo dahil sa pagkirot nito nang magising siya. Ang sakit ng katawan ko. Sinubukang gumalaw ni Susie, pero natigilan siya nang maramdaman niya na para bang may nakayakap sa kanya. Agad siyang napamulat at napatingin sa kanyang katabi. At ganun lang ang gulat niya nang makitang mukha ng kanyang kaibigan. Pesting kalabaw! Baste! Mabilis tumayo si Susie at hinila ang kumot na nakatakip sa kanilang katawan. Pero mabilis na siyang napaiusang tingin nang mapagtanto niyang walang suot na kahit ano ang lalaki. Baste! Bakit? May sunog? Anong ginawa mo sa akin? Kinuha ni Susie ang unan at pinalo yung kay Baste na parehang salag sa ginagawa niyang pag-atake. Aray ko Susie, sandali lang. Bakit ganito ha? Bakit wala tayong damit pareho? At saka, ang bataan Baste, bakit kinuha mo ang bataan? Susie, sandali. Kumalma ka muna. Paano ko kakalma ha? Paano kapag nabuntis ako? Pananagutan naman kita. Tara dito. Kumalma ka tapos mag-usap tayo. Hinawakan ni Basti ang kamay niya na may unan. Kinuha ito ng lalaki bago siya hilahin paupo sa kama. Sinimulang ayusin ni Basti ang buhok niya. Kalmado ka na? Usap na tayo? Hindi sumagot si Susie. Nanatili siyang tahimik habang hinihintay ang mga sasabihin ni Baste. Pareho tayong lasing kagabi. Hindi ko rin alam nang nangyari. Pero handa akong panindigan ka. Hindi ako gagaya kay Cesar
Natatakbo ng responsibilidad na nakaatang sa akin. Kung mabubuntis ka, magpapakalalaki ako at tatanggapin kong magiging anak nating dalawa. Napahikbi na lang si Susie dahil hindi niya na maintindihan ang takbo ng kanyang buhay. Para nang telenovela ang buhay niya at hindi niya alam kung hanggang kailan niya makakayang harapin ang lahat ng dumarating sa buhay niya. Naramdaman ni Susie ang pagpunas ni Baste sa mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Hindi mo ako iiwan? Kailan ba kita iniwan? Simulang umpisa, tinabihan na kita, Susie. Ngayon pa ba ako susuko kung kailan nasa akin ka na? Mahal kita at mamahalin pa kita sa mga taon na magdaan. Napayakap na lang si Susie kay Baste dahil nararamdaman niya na. Unti-unti niya nang nararamdaman ang kapayapaan sa buhay niya, lalo na sa tuwing yayakapin siya ni Baste at sasabihin nito kung gaano siya nito kamahal. Sa ilang taon na pamumuhay, mukhang nahanap na ni Susie ang taong handang manatili sa kanyang tabi hanggang nabubuhay siya. Sa buhay, hindi naman unahan, paramihan at lamangan ng labanan, patatagan, palakasan at patigasan para malayong marating mo. Para maipakita mo sa iba na kaya mong higatan pa ang mga nakaya nilang abutin at marating dahil mas matatag ka at hindi agad sumusuko sa mga pagsubok sa buhay. Hindi importante kung gaano kayaman. Masasabi mong lamang ka kapag lumaban ka ng patas at hindi ka kagad namatay. Buntis! Layuan mo muna ako, Baste. Baka bombahan kita ng tubig. Nakakabwisit ang mukha mo. Init ng ulo. May uwi lang ako sa'yo. Kwek-kwek. Gusto mo yun, di ba? Ayoko na niyan. Ano pa nang gusto mo? Ang gusto ko, umalis ka sa harap ko at huwag na magpakita sa akin kahit kailan. Napaigtad na lang si Bastian na nakasilip sa pinto ng kwarto nila. 4 na buwan ang buntis si Susie kaya naiintindihan ni Baste kung bakit mainit ang ulo nito sa kanya. Mukhang siyang pinaglilihan nito kaya pabor sa kanyang lahat dahil malakas ang pakiramdam ng magiging kamukha niyang magiging anak nila. Oo nga pala, may nakita ko sa bayan. Ano yun? Hindi ano. Sino? Sino? Yung kuya mo. Hinahanap ka. Kaya sabi ko, rito ka sa bahay namin nakatira. Wow! Bigla silang nagkaroon ng pakialam sa akin ha. May family reunion daw kayo. Pinapapunta ka. Ayoko. Tinapo na nila ako. Susie, pumunta ka. Sige, sasamahan kita. Para saan pa ba? Akala ko ba'y ayaw na nila ako makita? Pinalayas nga kami ni Cesar noon eh. Nasabi lang nila yon. Dahil nakita nilang wala kang maging magandang buhay sa ex mo na yun. At tingnan mo, tama sila. Nag-aalala lang sila sa'yo nung mga panahong yun. Kaya hinayaan ka nilang ma-realize yung bagay na yun. Pero ngayon, palagay ko yung oras na para magkapatawaran ka ng pamilya mo. Dahil kahit na anong gawin mo, pamilya mo pa rin sila, Susie. Lalo na ngayon at magkakanak na tayo. Madadagdagan na naman ang pamilya niyo. Kung may isang bagay na pinagpapasalamat si Susie, yun ang bagay na nakilala niya si Baste. Nung araw na diniklara nitong mahal siya nito, at yung pagkakataong iniwan siya ni Cesar dahil nagkaroon siya ng pagkakataong mahalin ng lalaki. Kaya naman napapayag siya nitong pumunta sa family reunion nila dahil tama nga naman ito. Ang pamilya niya pa rin ang kanyang uuwian kapag iniwan na siya ng lahat. Kapag ayaw mo na rito, sabihin mo lang sa akin, okay? Uuwi na tayo. Bawal kang ma-stress. Kasi baka nakasimangot yung anak natin kapag lumabas yan. Oo na, pero sana nag-taxi na lang tayo. Hindi yung fire truck pang dala natin. Para tuloy may sunog dito. Ayaw mo nun? Unique yung service natin. Napasampa na lang si Susie sa kanyang noon nang marinig ang sinabi ng lalaki. Naiiling na lang siya na hinanap ang kanyang mga magulang dahil buong kanila ang nandito na halos hindi niya na alam kung sino ba ang nasa harap nila. Nasaan ba si na mama? Grabe makamama. Anak ka? Uy, magpapaksal tayo. Kaya magiging mama ko na rin mama mo, no? Ewan ko sa'yo. Hindi kami na-inform na imbitado rin palang mga bastarda. Natigilan sila nang imbis ng mga magulang niyang makasalubong nila, sina Cesar at Tita Karen ang nakita nila. Ay, bakit hindi ko naisip na makakasalubong pala natin ng mga to? Nakalimutan kong kamag-anak mo nga pala sila, no? Hayaan mo na.
hindi naman silang pinunta natin. Tiningnan lang ni Susie ang kanyang tiyahin na ngayon ay malaki na ang tiyan. Lalagpasan na sana nilang mga ito nang hilahin ng kanyang tiyahin ang kanyang braso. Ano bang problema mo? Susie, Hindi Nananahimik na tayo baste. Wala nating pakialam sa kanila. Pero eto na naman sila. Nanggugulo na naman. At gusto pang gumawa ng eksena. Talagang gagawa ko ng eksena. Gusto kong ipakita sa kanila kung gaano ka kawalang utang na loob. At ako pa talaga ngayon. Sandali nga, Tita Karen. Ipapaalala ko sa'yo. Baka kasi nakakalimutan mo na Sa ating dalawa, ikaw tong nang-agaw. Ikaw tong nang-hayop ng relasyon na may relasyon. At ikaw ang walang utang na loob. Hoy, Susana. Nung sinuka ka ng mga kamag-anak natin, ako ang bukod tanging tumanggap sa iyong dalawa ni Cesar. At bakit? Ako lang bang sinuka ng pamilya natin? Ikaw rin naman Ang pinagkaiba lang natin, ako may delikadesa. Ikaw wala. Saka mo na isumbat ang pagpapatuloy mo sa amin ni Cesar. Dahil hindi naman kami naging pabigat Oh, munta ko nang makalimutan Hindi ako naging pabigat doon Iyan bang may delikadesa? O galing kali Karen, buntis ka. Baka kumapano yung anak natin. At kapag nangyari yan, hindi ko patatawarin ng babaeng to. Hoy, hindi lang ikong buntis dito Buntis din si Susie ko. Kaya tigilan niyo na kami. Dahil bobombahin ko ulit yung tubig kapag hindi niyo pa tinigilan si Susie. Natahimik ang lahat ng marinig ang sinabi ni Baste. Buntis ka, Susie? Wala akong dahilan para sagutin ang tanong mo. Paano nangyaring buntis ka? Ano ba? Gamitin mo nga yung utak mo. Siyempre kasama ko si Baste nung ginawa namin to. Pero bakit, Susie? Bakit ang bilis mong binigay ang bagay niyo sa lalaking yan? Samantalang ako yung boyfriend mo na halos 5 taon. Hindi mo man na napagbigyan kahit isang beses. Aba, sira ulo. Gusto mo bang sagutin ko yan? Sige. 5 taon tayo. Pero si Baste, higit pa si 5 taon na nasa tabi ko. Sa pagsasama natin ng ilang taon, nagawang iparamdam ni Baste sa akin yung mga bagay na hindi mo na iparamdam sa akin noon. Nagawa ka ng malagpasan sa loob ng ilang buwan. Mas may tiwala ako sa kanya dahil alam ko na may kinabukasan ako kung siyang pag-aalayan ko ng lahat. Hindi tulad mo. Nakadependent na kaasa sa akin. Kaya rin siguro hindi kita napagbigyan dahil alam ko nang mangyayari kung ikaw ang makabuntis sa akin. At buti na lang talaga, naging matalino akong tao. Dapat pala nung una pa lang, nakinig na ako kina mama na wala akong magiging buhay kapag siya ako sumama. Sadyang mahal na mahal talaga kita, kaya nagpakatanga ako sa'yo. Pero salamat na nagloko ka. Dahil sa ginawa mong yun, nagkaroon ng pagkakataon si Basting ipakita sa akin kung ano ba talagang tunay na pagmamahal. Naramdaman ni Susie ang paghawak ni Basti sa kanyang kamay. Pinapahiwatig na kailangan niya ng huminto, ngunit hindi yun ang gusto niyang isip niya. Kailangan niya nang ilabas ang lahat ng to para sa ikakatahimik ng puso't isip niya. Narealize ko rin na hindi ko kailangan maging perpekto. Hindi ko kailangan magpakahirap para hindi ako iwan ng taong mahal ko. Dahil kung mahal niya talaga ako, matatanggap niya ako kung ano lang meron ako. Kaya salamat sa'yo, Cesar. Magpapasalamat ako ng paulit-ulit sa'yo. Dahil natagpuan ko yung lalaking mamahalin ko nang higit sa yung mga tao nandito. Kaya sana ito nang huli. Tama na. Dahil gusto ko nang magkaroon ng tahimik na buhay kasama si Baste. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Minahal kita. Iyon na yun, Cesar. Hanggang doon na lang yun. Magkaroon na tayong kanya-kanyang pamilya. Kaya sana alisin mo na rin ako sa sistema mo. Dahil ikaw, matagal na kitang tinanggal sa buhay ko. Kaya yung dalawa ni Tita Karen, yung nag-iisang relative ko, nakala ko itutulungan ako sa pagkakadapa ko. Pero hindi, tinapakan niya pa ako. Tiningnan ni Susie ang kanyang tiyahin na ngayon ay halos hindi na makatingin ng maayos sa kanya. Tara na, uwi na lang tayo. Baka pumangat yung baby natin yan. Napairap na lang si Susie bago harapin ang kasama niyang lalaki na ngayon ay nakangiti sa kanya. Sa hindi malamang dahilan ay tinangay ng isang ngiti na yun ang lahat ng inis at galit na kanyang nararamdaman. Sabay silang naglakad ni Baste habang sapo-sapo ng lalaki ang tiyan niya. Baste, ano ba? Parang sira.
Bitawan mo nga yung tiyan ko. Bakit? Gusto ko lang ding pakalmahin ang baby natin. Kasi galit si baby mama oh. Baliw ka talaga. Baliw na baliw. Kay Susana Emanuel. Pakis nga ako. Hindi na nakaiwas si Susie nang halikan siya sa mga labi ni Basti. Ay, mahal na mahal mo na naman ako. Aba oo naman oh. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo ko tang minamahal. Sira ulo. Tara na nga. Bakit? Hindi mo ba ako mahal? Ay naku, Basti Madrigal. Ilang beses ko pa bang kailangan sabihin na ikaw lang lalaking handa akong pag-alayan ng meron ako? Ikaw na. Ikaw lang lalaki nakikita ko makasama ko habang buhay. Natawa na lang si Susie nang makita niya nga natigilan si Basti kasabay ng pamumula nito. Alam na alam niya talaga kung paano pakiligin ng lalaki. At kahit na nakakalalaki sa iba, hindi niya ikakahiya nga mas napapakilig na pa si Basti kumpara kung paano siya ito mapakilig. Hindi niya kinakahiya ng lalaking katabi niya ngayon ay ang lalaking nagpabago ng buhay at pakakasalan niya. Basti Madrigal, mahal kita habang buhay. Maging telenovela man ang ating buhay, maging kontrabida man tayo sa kwento ng ibang tao, mas pipiliin pa rin natin ang maging mabuti sa ating sarili at huwag magpaabuso sa ibang tao. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!